2026 na, pero hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ng marami sa mga babae. Sa pinakahuling SWS survey nga mahigit 80% pa rin ng mga Pilipino ang naniniwalang ang pangangalaga sa bahay at pamilya ang kanilang tungkulin. Dahil din sa prejudice o ang hindi patas na pagtingin kung kaya umano ganun na lang ang ginamit na pananalita ng isang kongresista tungkol kay Ann Curtis. Pero ang sabi ng aming mga nakausap, hindi na yan dapat kinukonsinti. Ang boses mo, pakinggan natin sa pagtutok ni Joseph Moro. Hindi nga pwede yun. Umani ng iba't ibang reaksyon ang binanggit ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa pagdinig kung may batayan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Pero maraming hindi natawa dito. Oh, anong tingin mo doon? Pagnanasa. Tama ba yun? Hindi dapat. Kasi mali yun eh. Siyempre enraged tayo. Bakit? Women's Month pa. Nakaka-open siya. May halo siyang mali siya. Oo. Ang dating sa mga kababaihan. Gusto sanang ihalin tulad ni Suntay ang na-imagine niya lamang at hindi pa anya ginagawa sa banta ni Vice President Sara Duterte na ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos na mangyayari lamang kung may pumatay sa bise. Iba rin umano ang na-imagine niya. May desire na nag-init. Ang ang interpretasyon ko doon, nakita ko yung crush ko. At ang imagination, na-imagine ko na nililigawan ko siya at naging girlfriend ko siya. Hindi naman malicious. Pero para sa isang profesor na nagtuturo ng gender studies, may pananalitang may nakatahing interpretasyon sa ating kultura na mahirap itanggi. We share the same cultural meaning of what those words mean, 'di ba? Yung init, 'di ba? Kung anong pwedeng mangyari. May tutuning anyang sexual harassment ang ganitong pananalita na labag din sa Anti-Bastos Ordinance ng Quezon City na nakapirma pa si Suntay. Ano nga ba ang mga dapat hindi kinukonsinti na pananalita, pananaw o ugali sa mga kababaihan? Hindi dapat binabastos ng mga babae sa mga salita ng mga pangit. Ako as a young woman, gusto ko rin po in a way na when I go out, people would treat me equally as a person. Hindi na dahil babae ako, hindi dahil lalaki siya, hindi dahil batas or matanda siya. Actually, kahit sinong tao, hindi natin pinag-uusapan as a commodity and as a, diba, sobrang objectified yung dating. Ayon pa kay Professor Janice Zamora Morales, pinalala pa ito ng klase ng politika na tila walang pagkilala sa pananagutan porke nanalo sila o popular. There are some politicians, no, na ang karisma nila, they operate on that, sexism. They feel that they are indispensable. Merong impunity sa ganitong klase ng mga remarks on the basis that they are in power. Ayon sa profesor ng gender studies na nakausap namin, kapag nakakarinig kayo, nakakaenkwentro kayo ng mga bastos na komento, mahalaga raw na i-call out ito o huwag palampasin. Dahil ang inyong pinapalampas ay inyong sinasang-ayunan. So kung hindi mo siya i-call out, then definitely mag-proliferate pa rin yung ganitong klase ng pagtingin. That keeps on objectifying women, no? Not only women but other genders minsan, no? Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pakinggan din natin ang boses ng mga kapuso online sa kung anong mga pananaw, ugali at pananalita laban sa mga kababaihan ang hindi dapat kinukonsinti. Sabi ng isang netizen, di dapat konsintihin ang pagmamaliit sa kakayahan ng mga kababaihan at pagtrato sa kanila bilang sexual object. Anya, mutual respect at boundaries ang kailangan anuman ang kasarian. Ang sabi ng isa pa, wakasan dapat ang pambabasto sa babae dahil lang sa kanilang kasuotan o di kaya'y dahil sa pinili nilang landas sa buhay.
Paniniwala naman ng isang commenter, mahirap na ngang maging babae bilang miyembro ng minorya, mas mahirap pa anyang maging babae sa isang patriarchal na lipunan gaya ng Pilipinas. Women's Month man daw o hindi, dapat normal na ang pagbibigay respeto sa mga kababaihan. Panghimok naman ang isa, dapat i-empower ang mga babae, kilalanin ang kanilang kontribusyon at isulong ang kultura ng respeto at pagtanggap. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 Oras.